Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan, kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag-i-edit, at bumubuo ng buong video para may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simulan na natin. Narito ang 10 personal na bagay na delikadong ibahagi kahit pa sa mga taong malapit sa'yo. 1. Ang iyong mga kahinaan. Ang pagiging bukas sa ibang tao ay mabuti, pero kapag ibinahagi mo ang kahinaan mo sa maling tao, pwede nila itong gamitin laban sa'yo. May mga tao na mabait sa harap, pero sa bandang huli, pwede ka nilang manipulahin o pagsamantalahan. Tip: piliin lamang ang mga taong tunay na mapagkakatiwalaan tulad ng tunay na kaibigan, partner o therapist. Sa iba, panatili ng dignidad at composure. 2. Mga detalye ng bank account at online banking access. Ito ay literal na susi sa pera mo. Kapag nakasama sa maling kamay, pwede mong mawala ang ipon mo o kahit ang credit mo. Tip: gumamit ng opisyal at secure na paraan sa transaksyon. Huwag ibahagi ang PIN o OTP sa kahit sino. 3. Mga numero ng personal ID, SSS, TIN, passport, my number. Mahalaga ang mga ID number dahil ginagamit ito para sa identity verification. Kapag nakuha ito ng iba, pwede kang gawing target ng identity theft. Tip: ibahagi lang sa opisyal at secure na channel. 4. Mga sensitibong medical na impormasyon. Hindi lahat ay makaintindi ng iyong kondisyon sa kalusugan. Kapag kumalat, pwede itong magdulot ng diskriminasyon sa trabaho o insurance. Tip: ibahagi lang sa doktor, immediate family, o taong tunay na kailangan malaman. 5. Mga intimate na larawan o video at personal chat. Kapag lumabas ang mga ito, mahirap nang bawiin. Kahit sa partner, walang kasiguruhan sa hinaharap. Tip: huwag magpadala ng kahit anong larawan o video na pwede mong ikahiya. Kung napipilitan, malinaw na tumanggi. 6. Lokasyon o travel plans. Ang pagsabi kung nasaan ka o kung kailan wala sa bahay ay pwedeng magdulot ng panganib, tulad ng magnanakaw o panloloko. Tip: ay post ang travel plans pagkatapos ng biyahe at i-limit ang location sharing sa mapagkatiwalaang tao lamang. 7. Legal o financial deals na hindi pa final. Kung kumalat ang impormasyon tungkol sa kontrata o utang, pwede kang mamanipulate o maunahan. Tip: panatilihin muna sa maliit na bilog ng tiwala. 8. Mga nakaraang relasyon o ilang kasintahan. Madalas itong nagdudulot ng comparison, selos o insecurity. Kapag alam ng iba ang detalye ng nakaraan mo, pwede nilang gamitin ito sa argumento o control sa emosyon mo. Tip: maari mong sabihin ng pangkalahatan lang, gaya ng may natutunan ako sa mga nakaraan at huwag idetalye. 9. Mga plano sa buhay, hindi pa sigurado matatag. Kapag nasabi mo agad, pwede itong masabotahe o maunahan ng iba. Tip: ipatupad muna ang plano bago ibahagi o ibahagi lang sa ilang mapagkatiwalaang tao. 10. Mga password at security codes. Ito ang unang depensa sa digital life mo. Kapag naibigay sa mali, pwede silang magnakaw ng impormasyon o pera mo. Tip: gumamit ng password manager, malalakas na password, at huwag ibahagi ang OTP sa kahit sino. Sa aking opinyon, sa panahon ngayon, mahalaga talaga na marunong tayong mag-set ng boundaries. Ang tiwala ay mahalaga, pero hindi ibig sabihin na kailangan nating ibahagi lahat. Ang privacy ay hindi pagiging lihim. Ito ay karapatan na dapat nating ipagtanggol. Mas mabuti pang maging maingat ngayon kaysa magsisi sa hinaharap. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!